Bukas ang pelikula sa taong 1897 at isang nasirang barko ang natagpuan sa isang dalampasigan sa Whitby, England. Ang lokal na pulisya ay pumunta upang mag-imbestiga sa ilalim ng malakas na ulan ngunit wala silang nakitang nakaligtas sa loob. Nahanap nila ang listahan ng kapitan na may babala na nagsasabing may malaking panganib sa sangkatauhan at inilalarawan kung paano nagsimula ang lahat 4 na linggo na ang nakakaraan. Sa isang daungan sa Varna, Bulgaria, dumating si Kapitan Elliot at ang kanyang apo na si Toby sakay ng barkong Demeter na malapit nang umalis patungong England. Kailangan nila ng higit pang mga kasama para sa kanilang mga tripulante. Kaya pumili si Elliot at ang kanyang unang kapareha na si Wojciech ng ilang lalaki mula sa mahabang pila. Nasa linya rin si Charles at ipinaliwanag na isa siyang doktor na may edukasyon mula sa Cambridge, ngunit tinanggihan siya ni Wojciech dahil kailangan niya ng lakas, hindi utak. Pumunta pa rin si Charles sa daungan upang makita ang mga tripulante na nagkakarga ng isang bungkos ng mga mahiwagang kahon, dahil ang mga manggagawang nagdadala sa kanila ay tumangging manatili pa dahil malapit na ang paglubog ng araw. Habang inililipat ng mga tripulante ang mga crates, napansin ng isa sa kanila na ang isang kahon ay may simbolo ng dragon, dahilan upang mawala ang pagkakahawak niya sa takot. Nadulas ang crate at halos durugin si Toby, ngunit mabilis na nag-react si Charles at hinila siya palabas sa tamang oras. Agad na huminto ang lalaki, sinabi na ang simbolo ng dragon ay isang masamang palatandaan at hindi siya maglalakbay kasama nito. Malaki ang pasasalamat ni Elliot kay Charles kaya nagpa siya si Wojciech na kunin siya pagkatapos ng lahat. Tinapos ng mga tripulante ang pagkarga ng mga crates at sumakay na. Hindi napansin na ang isang crate ay natatapon ang dumi. Nang handa na ang lahat, sa wakas ay umalis na ang barko patungong England. Sinamahan ni Toby si Charles sa isang paglilibot sa barko na ipinapakita sa kanya ang mga hayop at ang kanyang kagiliw-giliw na aso. Tinuturuan din niya itong kumatok sa kahoy kung may gulo dahil maririnig ito mula sa bunks. Sa gabi, habang sabay-sabay na kumakanta at sumasayaw ang crew, ipinaalam ni Elliot kay Wojciech na pagdating nila sa London, magre-retiro na siya para makasama ang kanyang pamilya kaya si Wojciech ang magiging bagong kapitan. Samantala ang isa sa mga crates ay nagsimulang manginig at may isang misteryosong gumagalaw sa loob. Pagkatapos, sabay-sabay na naghapunan ang crew at tinatalakay kung ano ang gagawin nila sa kanilang pera. Sinabi ni Charles na nais niyang maunawaan ang mundo. Biglang nagsimulang tumahol ang aso at si Toby ay nagmamadaling tingnan ang mga hayop na sumisigaw sa takot. Nag-aalala ito kay Toby, ngunit tiniyak ni Charles sa kanila na kinakabahan lang ang mga hayop dahil nararamdaman nilang may paparating na bagyo. Sinimulan nilang takpan ang mga kulungan ng kumot ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na alon ang tumama sa barko at naging sanhi ng pagbagsak ng isang crate sa cargo hold. Habang si Toby ay pumunta upang alertuhan ang iba, sinuri ni Charles ang cargo hold at nakakita ng bukas na crate na may tumpok ng dumi na nahulog mula dito. Biglang may gumagalaw sa dumi, ito pala ay isang babaeng halos hindi humihinga. Agad siyang dinala ni Charles sa isang silid upang alagaan siya at magsagawa ng pagsasalin ng dugo upang mapanatili siyang matatag. Bagamat iniisip ng ilang mga tripulante na hindi sila dapat tumulong sa isang taong palaboy na maaaring may dalang sakit. Matapos gawin ang lahat ng kanyang makakaya para sa babae, iniwan ni Charles si Toby na nagbabantay sa kanya at umalis sa silid, para lamang matugunan ang hindi pag-aproba ng iba pang crew na nag-iisip na ang babae sa barko ay masamang palatandaan. Sa cargo bay, bumukas ang dragon crate upang ipakita ang isang kakilakilabot na nilalang na sumusuri sa dumi at nabigo nang makitang nawawala ang babae. Sa kubyerta, nagbabantay si Olgaren at nang gamitin niya ang kanyang spyglass para tumingin sa dagat, bigla siyang nakakita ng nilalang, ngunit nawala ito nang ibaba niya ang spyglass. Sa sandaling iyon, nakakita rin si Charles ng kakaibang figure sa deck, at nang tawagin niya si Olgaren, walang sumasagot. Kumatok si Charles sa kahoy, lumapit si Olgaren at hinawakan siya, ngunit nagulat siya sa kanya na nagsasabing mayroong isang bagay doon. Samantala, tumatahol ang aso sa kakaibang presensya sa loob ng kulungan ng hayop. Ilang sandali pa, dumating si Joseph upang tingnan ang mga hayop at laking gulat niya nang matuklasan nilang patay na ang mga hayop kasama na ang aso. Ang mga tripulante ay nagtipon upang talakayin kung sino ang maaaring gumawa nito, at nang igiit ni Petrovsky na ang babae ay nagdadala ng masamang kapalaran, itinuro ni Charles na ang babae ay masyadong mahina upang gumalaw at si Wojciech ay nag-aatubili na sumang-ayon.
Nagtataka si Elliot kung dapat silang gumawa ng port, ngunit tumanggi ang mga tripulante dahil mawawalan sila ng bonus pay. Pagkatapos ay nag-isip si Elliot kung mahahawa ba ang mga tao sa anumang sakit na dala ng hayop, at nang sabihin ni Charles na hindi, inutusan ni Elliot ang mga tripulante na itapon ang karne. Iniisip ni Petrovsky na ang mga hayop ay mukhang sugatan, hindi may sakit, at nagpapahiwatig na maaaring ginawa ito ni Charles dahil siya lamang ang estranghero na pumapanig sa babae. Nang tangkain ni Charles na gumanti, pinigilan siya ni Larson gamit ang kutsilyo para pekalmeyan siya. Tinapos ni Olgaren ang talakayan sa pagsasabing walang tao ang gumawa nito at may kasama silang demonyo sa loob ng barko. Samantala, binabangungot ang babae habang nagtatago ang nilalang sa barko na bumubulong sa kanyang pangalan, na Anna. Kinaumagahan, itinapon ng mga tripulante ang mga hayop sa dagat. Nalungkot si Toby sa pagkawala ng kanyang alaga at dahil pinagkatiwalaan siya ni Elliot na alagaan ang mga hayop, ngunit inaliw siya ni Charles. Nang sa wakas ay dumating ang bagyo na may napakalakas na hangin, ginamit ng nilalang ang kadiliman upang pumuslit sa paligid ng barko. Lumipas ang mga araw at iniisip ng mga tripulante na ang bagyo ay isang masamang palatandaan din. Patuloy na inaalagaan ni Charles si Anna na nagsisimula ng manatiling gising ng ilang sandali sa isang pagkakataon at nakikipag-usap kay Toby. Paulit-ulit niyang inuulit ang salitang pagkain. Isang gabi, hindi makatulog si Charles at nakasalubong niya si Joseph na napansin niyang masyadong tahimik ang mga bagay. Sinuri niya ang lahat ng mga silid at natuklasan na ang lahat ng mga daga ay nawala na hindi maaaring maging isang magandang senyales. Samantala, nagbabantay si Petrovsky nang makarinig siya ng kakaibang tunog. Pumunta siya upang mag-imbestiga at laking gulat niya nang makakita ng butas sa kubyerta. Pagkatapos ay nakarinig siya ng ilang mga ingay at nang siya ay patuloy na nag-iimbestiga, bigla niyang natuklasan ang isang mukhang may sakit na nilalang na gumagapang sa paligid. Inilabas ni Petrovsky ang kanyang kutsilyo ngunit bago pa siya makakilos, sinunggaban siya ng nilalang at nilaslas ang kanyang lalamunan gamit ang mga kuko nito bago siya nagsimulang sipsipin ang kanyang dugo. Makalipas ang ilang segundo, dumating si Charles sa deck at nakita niya ang lahat ng senyales ng pag-atake, kaya itinaas niya ang alarma habang nagtatago ang nilalang. Kinaumagahan, tinalakay ng mga tripulante ang mga pahiwatig mula noong natagpuan nila ang dugo at kutsilyo ni Petrovsky, ngunit hindi ang kanyang katawan. Iniisip nila na baka nahulog ang katawan niya sa tubig at inakusahan ni Wojciech si Charles na sinasabi niya na mapupuno siya ng dugo kung ginawa niya ito. Ipinaliwanag din niya na ang lahat ng mga hayop ay may mga marka ng kagat sa kanila, ngunit biglang nag-ambala sila ni Anna na sa wakas ay umalis sa kama at nagsabing nandito siya na takot na takot. Habang pinapakalma siya ni Charles, ipinadala ni Elliot ang mga lalaki upang hanapin ang katawan ni Petrovsky nang hindi nagtagumpay. Kinagabihan pagkatapos ng isa pang pagsasalin, nakipag-usap si Anna kay Charles at ipinaliwanag na alam niya kung ano ang sanhi ng lahat ng ito. Sa kanyang nayon, nakatira siya malapit sa isang kastilyo kung saan naninirahan ang masamang nilalang. Ang halimaw na ito ay walang iba kundi si Dracula at nakagat niya si Anna dati. Dinala niya si Anna para gamitin siya bilang rasyon ng dugo, ngunit iniligtas siya ni Charles gamit ang kanyang dugo at ang mga pagsasalin ay napigilan siyang maging vampira din. Sa deck, nagbabantay si Larson sa ilalim ng ulan. Ang bagyo ay nagpapahintulot kay Dracula na makalusot ng hindi naririnig at nilapitan niya si Larson mula sa likuran habang siya ay abala. Sa sandaling iyon, nakarinig si Olgaren ng katok at nagmamadaling pumunta sa kubyerta para lamang makita si Larson na nagsasabing may narinig din siya. Habang si Olgaren ay gumagalaw upang suriin gamit ang kanyang kutsilyo, biglang tumalon si Dracula kay Larson at binasag ang kanyang ulo sa sahig. Sa takot, tumakbo si Olgaren at umakyat sa isang lubad upang takasan ang nilalang, ngunit madaling sinundan siya ni Dracula habang inuulit niya ang kanyang mga pakiusap para kutsain siya. Sa sandaling iyon, ang bagyo ay nagiging sanhi ng pagtagilid ng barko, kaya ang natitirang mga tripulante ay umalis sa kanilang mga igaan upang kontrolin ang manibela. Sa kanilang pagsisikap, nagawa nilang maibalik ang barko sa landas nito, na pagtanto lamang na nawawala ang ibang tao. Napansin ni Charles ang mga patak ng dugo na bumabagsak sa ibabaw ni Toby at nang tumingala siya, natuklasan niyang walang malay si Olgaren na nakatali sa lubad. Ang katawan ni Larson ay hindi kailanman natagpuan. Gumagamit ang mga tripulante ng mga lubad upang ibagsak si Olgaren at sa sandaling magising siya, nagsimula siyang sumigaw sa matinding paghihirap, kaya itinali nila siya sa mesa.
Sa umaga, nakatulog si Olgaren, kaya ginawa ni Charles ang lahat ng kanyang makakaya upang alagaan ang kanyang mga pinsala. Napansin ang parehong mga marka sa kagat ng mga hayop at kay Anna, pati na rin ang katotohanan na ang katawan ni Olgaren ay napakalamig. Inutusan sila ni Elliot na 2 lalaki ang magbabantay sa lahat ng oras at maghanap sa bawat sulok ng barko, ngunit wala silang nakita. Makalipas ang ilang oras ng papalubog na ang araw, may yumanig sa Dragon Crate at iminulat ni Olgaren ang kanyang mga mata, na ngayon ay puti na. Samantala, si Toby ay nakarinig ng ilang ingay at sinuri ang koridor, para lamang matuklasan na si Olgaren ay nakalaya na sa kanyang mga pagkakatali. Sinubukan ni Olgaren na hulihin si Toby, na nataranta nang makita niya ang mga puting mata nito at nagsimulang tumakbo palayo. Nakarating siya sa quarters ng kapitan at nilock ang pinto, na biglang sinimulan niya ang paghampas sa kanyang ulo hanggang sa makagawa siya ng butas. Ang lahat ng ingay na ito ay narinig ng mga tripulante, na agad na nagmamadaling bumaba at nagsimulang labanan si Olgaren upang pigilan siya. Sa loob ng silid, nagulat si Toby nang makita si Dracula, na tumayo para makita din siya ng iba sa butas ng pinto. Tumalon si Dracula kay Toby at sinimulang sipsipin ang kanyang dugo. Ngunit sa sandaling iyon ay nagpakita si Anna na may dalang rifle upang pasabugin ang lock ng pinto. Ang mga tripulante ay nagmamadaling pumasok at natagpuan si Toby na walang malay sa sahig, ngunit wala ang Dracula. Pagkatapos, inilagay din ni Charles si Toby sa pamamagitan ng pagsasali ng dugo gamit ang dugo ni Elliot. Sumunod, itinali ng mga tripulante si Olgaren sa lubad ng barko nang marinig nila siyang sinasabing naririnig niya ang bawat tunog ng hangin, karagatan, at ang pagdaloy ng dugo sa mga ugat ng lahat. Sa sandaling iyon ay nagsimulang sumikat ang araw at nagreklamo si Olgaren na nakakaramdam siya ng nasusunog na pakiramdam. Nang sumikat ang araw ay dumampi ito sa kanyang balat. Ito ay naging sanhi ng kanyang pagkasunog sa matinding paghihirap bago siya binaril ni Wojciech sa ulo para sa awa. Nagsimulang mag-alala si Charles tungkol sa posibilidad na si Toby ay dumaan sa parehong bagay, kaya pumunta siya sa cargo hold upang buksan ang mga crates para sa mga pahiwatig. Sumama sa kanya si Anna at nang suriin nila ang mga papeles, nakita nilang walang nagmamay-ari ng mga crates. Binuksan nila ang isang grupo ng mga ito at walang nakita kundi dumi, kaya pagkatapos ay pinuntahan nila ang may simbolo ng dragon. Hindi nila ito mabuksan sa normal na paraan. Ngunit natuklasan ni Anna ang isang nakatagong mekanismo na gumagawa ng pagbubukas. Nang makita nila ang loob nito, nakita nila ang dumi na may mga uod at nagtatago ng isang kakaibang tungkod. Sinabi ni Anna na dito natutulog si Dracula. Samantala, nagbabantay si Abrams nang bigla siyang pinatumba ni Joseph mula sa likuran. Sumakay siya ng isang lifeboat upang makatakas mula sa barko, ngunit habang papaalis siya, nagsimula siyang makarinig ng nakakatakot na bulong. Dahil marunong lumipad si Dracula, bumaba siya sa bangka at inatake siya. Sa sandaling iyon, narinig ng mga tripulante ang kampanang tumutunog. Ngunit nang pumunta sila sa kubyerta, nakita na lamang nila ang pagbabalik ng lifeboat na puno ng dugo. Kinaumagahan, nalungkot si Elliot nang matuklasan na patay na si Toby, kaya sinabi niya kay Wojciech na hindi na siya magre-retiro. Binalot ng tripulante ang bata sa kumot at naghahanda na itapon ang kanyang katawan sa karagatan. Matapos magdasal si Anna para sa kanya, biglang sinabi ni Elliot na gumagalaw si Toby at binuksan niya ang kumot at natuklasan na si Toby ay naging vampira. Sa sandaling iyon, nasunog siya ng sikat ng araw at si Elliot ay nagdusa sa mga paso sa kanyang mga kamay mula sa paghawak sa kanya. Habang nasusunog si Toby, itinapon nila siya sa karagatan kung saan siya tuluyang namatay at si Elliot ay naiwan sa isang kakilakilabot na estado ng kalungkutan. Habang papalapit ang Demeter sa England, natatakot ang mga tripulante kung ano ang maaaring mangyari kung medadala nila si Dracula sa bayan. Nagpasya silang gawin ang kanilang huling paninindigan kasama si Dracula sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa kanya kasama ang barko, kahit na ayaw ni Wojciech dahil inaangkin niya na ang barko ay kanyang tahanan. Pagkatapos ay tinataka ng crew ang karamihan sa mga labasan, na nagiiwan lamang ng 100 palabas sa kubyerta upang mapalibutan nila si Dracula kapag sumasapit na ang gabi. Samantala, si Elliot ay unti-unting nasisiraan ng bait habang pinupuno ang mga listahan, sa pag-aakalang naririnig niya si Dracula na bumubulong sa kanya. Nang sabihin sa kanya ni Charles na aalis na sila sa barko, tumanggi si Elliot at inilabas ang kanyang baril, na nagpapaliwanag na sa palagay niya ay maibabalik ni Dracula si Toby. Sa kabutihang palad, nagpakita si Anna at sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang kakilakilabot na karanasan,
nagawa niyang kausapin si Elliot mula rito. Sa gabi, naghahanda ang mga tripulante na may mga sandata para sa paglabas ni Dracula habang papalapit ang isa pang bagyo. Biglang nagsimulang kunin ng hamog ang barko, kaya nahihirapan makakita ang mga tripulante. Sa pamamagitan ng pagtatago sa hamog, lumipad si Dracula sa itaas ng mga tripulante at bago sila makapag-react, inatake niya si Abrams sa lubid na agad siyang pinatay. Sa takot, nagsimulang umakyat si Wojciech, ngunit sumunod na tumalon si Dracula sa kanya at pinabagsak siya. Ang kanyang katawan ay dumaan sa kubyerta at nakarating siya sa silid ng kargamento na putulang binti, ngunit hindi siya sumuko. Nilak niya ang pinto at kumuha ng palakol upang simulan ang pagsira sa barko. Habang nagsisimulang pumasok ang tubig sa barko, nahanap ni Dracula si Wojciech at kinain siya. Sa oras na mahanap siya ni Charles, patay na si Wojciech, kaya kinuha niya ang palakol bago umalis. Samantala, sinusubukan ni Elliot na kontrolin ang manibela dahil ang bagyo ay nagiging sanhi ng labis na pagyanig ng barko. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay nahanap siya ni Dracula at dahil ang krus at panalangin ni Elliot ay hindi gumagana sa kanya, inatake din siya ng vampira. Nang mahanap siya ni Charles, si Elliot ay nakita niyang nakatali sa manibela. Agad siyang pinalaya ni Charles, ngunit hiniling lamang sa kanya ni Elliot na ikalat niya ang kwento at pagkatapos ay namatay siya. Pagkatapos, sumigaw si Charles para insultuhin ang Dracula, kaya nagpakita ang vampira upang labanan siya. Madali para kay Dracula na tamaan si Charles at mawala sa kanya ang palakol, ngunit nagpakita si Anna at pinaputukan siya. Si Dracula ay hindi masyadong nasaktan at sumugod kay Anna na nagbibigay kay Charles ng pagkakataong makuha ang palakol at matamaan si Dracula. Pagkatapos ay sinubukan ng dalawa na tumakas, ngunit mabilis na nakabawi si Dracula at hinawakan si Charles sa lalamunan. Sinabi ni Charles na hindi siya natatakot sa kanya, ngunit tumugon lang si Dracula nang matatakot ka din. Pagkatapos ay gumamit si Anna ng kutsilyo para putulin ang mga lubad na inihanda nila kanina. Pinalaya ang trap na bumagsak at naipit si Dracula. Tumalon sina Charles at Anna sa tubig at kumapit sa ilang mga labi habang ang Demeter ay bumagsak laban sa mga baybayin sa England. Sa lalong madaling panahon nahanap ito ng mga tauhan ng lighthouse, ngunit sa kasamaang palad, tumakas si Dracula bago siya makita. Kinaumagahan, nakita ni Charles na unti-unting bumabalik si Anna sa kanyang pagiging vampira. Habang nagmumungkahi siyang gumawa ng isa pang pagsasalin, sinabi niya na ito ay magpapatagal lamang ng kanyang paghihirap. Siya ay nagpaalam sa kanya at humiwalay sa kanya habang ang araw ay nagsisimulang sumikat na sinusunog siya hanggang sa mamatay. Sa huling eksena, sa London, ang buong crew ng Demeter ay iniulat na patay, ngunit kalaunan, dumating din si Charles. Pumunta siya sa isang malapit na bar upang hanapin ang Abbey kung saan dating nanirahan si Dracula at narinig niya ang parehong tunog ng katok mula sa barko. Nandoon pala si Dracula na nagbabalat kayo bilang isang tao, bit-bit ang tungkod mula sa cargo hold. Sinundan siya ni Charles sa labas at nangakong hindi magpapahinga hanggat hindi niya naibabalik ang nilalang sa impyerno minsan at magpakailanman. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.